Panibagong insidente ng karahasan sa gitna ng paghahanda sa barangay SK elections. 3, kabilang ang 2 kandidato ang patay sa pamamaril sa Cotabato City. Saksi si Tina Panganiban Perez. Noong unang pagtatalo ang maririnig sa video na ito na kumalat na sa social media. Pero ilang saglit pa, mga putok na ang umalingaw-ngaw sa barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City kagabi. Patayan 2 tumatakbong barangay kagawad, sina Alfar Singh Ayunan Pasawiran ng barangay Kalanganan 2 at si Nur Moktadin Butukan ng barangay Rosary Heights 12. Patay rin ang residenteng si Faisal Abbas. 2 iba pa ang sugatan. Ayon sa Cotabato City Police, base sa kwento ng mga nakasaksi, naglalagay lamang ng campaign posters ang grupo ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections nang bigla silang pagbabarilin. 12 suspect ang arestado. Na-recover sa kanila ang M16, kalibre 45 baril at 9mm pistol. Arestong suspects naman po, sa ilalim sila sa paraffin test para malaman kung mayroon pong gunpowder residue sa mga kamay. Kinondena ng Cotabato City LGU ang insidente. Patay rin ang kandidato sa pagkakapitan na si Alvin Garcia na galing naman sa pangangampanya sa Monte Vista, Davao de Oro ng barilin ng mga suspect na riding in tandem. Tinitingnan pa kung may kinalaman sa politika ang pagpatay sa biktima. Itinuturing naman ng Pangasinan Police na election-related incident ang pagpatay sa barangay captain candidate na si Arnel Flor Mata sa bayan ng Aguilar. Iniimbestigahan din kung may kaugnayan ng insidente sa kanyang trabaho bilang supervisor ng isang kumpanya. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan, nababahala na ang COMELEC. Base sa report ng PNP, mahigit 20 na ang verified election-related incidents sa barangay SK elections. Sabihin na natin mga 25, pinakamababa pa rin ito sa kasaysayan. Nakakabagabag. Ang pagtakbo hindi dapat kadahilanan upang may magbuwis ng buhay. Nanawagan din ng COMELEC sa PNP na mas palakasin ang operasyon laban sa loose firearms. Tuloy rin ang laban kontra illegal campaigning. Kanina pinagbabaklas ang mga campaign posters sa Pasay na hindi raw sumusunod sa lugar ng kabitan. Mahigit 1,000 na ang pinagpapaliwanag ng COMELEC kaugnay sa illegal campaigning. Sa ngayon, may halos 200 petisyon naman para ma-disqualify ang mga nag-premature campaigning umano. Sa Cavite, ipinatutupad ang 6 na oras na curfew at liquor ban simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Bawal lumabas ng bahay at mag-umpukan sa mga pampublikong lugar sa mga oras na yan mula pa nitong October 19 hanggang October 30. Mayroon namang exempted sa curfew. Tahimik naman daw sa pangkalahatan ang election period sa Cavite at ginagawa nila ito para maiwasan ang gulo. Generally, barangay elections are, especially in barangay, so magkakapit-bahay, magkakapamilya. So hindi maiwasan magkapersonalan. It's given. So we just want to be preventive about anything related to peace and order. 2,000 pisong multa agad ang parusa sa unang paglabag sa curfew. 5,000 piso naman o 6 na buwang kulong para sa ikatlong paglabag. Para naman sa mga hindi pa alam kung saan sila boboto, ma-access na ang precinct finder ng COMELEC sa link na nakikita ninyo sa inyong screen. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.